Alright, magandang araw po sa inyong lahat mga kababayan. Batang Maynila to, it's... Okay. Itong video nga mapapanood natin ay yan po yung video na kung saan si Hanilet Abansenya, itong jowa ni dating Pangulong Rodrigo Duterte, at itong si Kitty Duterte ay lumabas po dyan po sa ICC Detention Facility. Kasi po napayagan silang dumalaw sa loob ng 3 oras. At dito po sa paglabas nila mga kababayan, hindi ko muna piplay yung video, wag na muna. Daanan lang natin. So yan po, naglakad sila. At meron po sa kanila mga nagpa-picture. Ayan mga kababayan. Sila po ay dinumog ng mga tao, mga OFW at maging mga reporters mga kababayan. Eto, kung mapapansin niyo, tingnan niyo yung aking mouse. Yan, ikutin ko dyan po sa aking mouse. Ayan po si Maris Umali. At meron po din diyang mga iba't ibang mga reporters galing po sa iba pang media outlets. Ayan. So pumasok po siya dyan sa kanyang sasakyan. Yan po sa loob. Okay, so balik tayo sa umpisa. Alam nyo ba, o doon sa kabuuan ng video, ay sinubukan pong hablutin ni Hanilet Abansenya yung camera ni Maris Umali. Pero may natabig siya pero ibang cellphone yung natabig niya. Pero sa tingin ko, base dito sa napanood ko, ay ang target niyang hablutin ay yung telepono ni Maris Umali. Kasi galit na galit po itong mga to sa GMA at ABS-CBN Kasi sinasabi nila, bias daw, hindi daw patas magbalita at fake news. So, sinubukan niyang hablutin. Kaso iba yung nakuha, iba yung natamaan ng kamay niya bago siya pumasok dun sa sasakyan. So, ayan mga kababayan yung pangyayari. Pero bago ko i-play, tingnan muna natin ito. Ngayon po ay umiikot si Mayor Hani Lacuna dyan po sa lungsod ng Maynila. Ayan po. Hindi ko na-play kasi may sounds baka makaka-copyright tayo. So, ayan po yung mga tagasunod ni Mayor Hani Lacuna sa kanyang motorcade. Meron ding motorcade si Isko. Meron silang si Sam Versosa, meron din. So matindi po ang labanan dyan po sa lungsod ng Maynila. Kaya po sa ating mga kababayan, mga Manileño, mga batang Maynila, pumili po tayo ng pumili po tayo ng sa tingin ninyo ay para po sa tao. Piliin po natin yung totoong nagmamahal sa Maynila. Ayan po ang Hani Yul, mga kababayan. At kasunod po ng kanilang sasakyan, ayan po, may mga naglalakad po ng mga taga-suporta ni Mayor Hani Lacuna. Alright? So sa Mayo, mga kababayan, mamili po kayo kung sino sa tingin ninyo ang totoong nagmamahal sa lungsod ng Maynila. Ayan po. Okay, so balik na tayo dito kay Hanilet Abansenya. Kung matatandaan natin nung nakaraan, itong si Hanilet ay nanghampas ng cellphone sa ulo ng isang pulis, mga babaeng staff mga kababayan, at pinakita natin yung litrato ng ng babae, talagang laki ng bukol At nung hinampas niya, nahilo Nakita ko halos nahilo yung babaeng pulis. Ayan po ay kasagsagan nung paghuli o pagdakip kay Duterte para pasakayin sa eroplano papuntang Dahig dyan po sa The Netherlands. Ito naman ay ang paglabas nila dyan po sa ICC Detention Facility kung saan nga sila ay napayagang dumalaw sa dating Pangulo for approximately 3 hours. So matagal-tagal din yung kanilang stay. At ito panoorin natin. Tingnan nyo mga kababayan Tingnan nyo maigi. Pag malapit na tayo dun sa portion na kung saan talagang hinablot yung cellphone, babagalan natin. Pero ito mga kababayan, panoorin natin yung video. Ayan po, nagsisigawan po yung ating mga OFW, mga kababayan. Iwas sa media. Kitty, hindi kami media. Hi, Kitty. Ayan po, may mga nagpa-picture-picture. Kitty, kumusta? Una-una kami dito. Alam mo, magkapatid kaming dalawa. Picture tayong tatlo na. Doon bawal daw doon.
God bless. Sige, ma'am, doon tayo, ma'am. Kasi baka Pagagalitan tayo dito, pagagalitan doon tayo, tayo. ma'am. Yeah. Ayan. Yakap-yakap. Quote yung Psalms 91:8. Nasaan ka na? Narinig nyo, nag-quote pa ng nag-quote ng biblical verse si Hanilet. Narinig ko, may psalm siyang binanggit. Psalms 91:8. Psalms 91 daw, Psalms 91. I shall see the destruction of the wicked. Sabi niya, bawal daw dito, bawal tayo. The destruction, the punishment of the wicked. Labas tayo. Si Sir Harry Roque. Labas tayo. Ayan po mga kababayan. Ayan. Sandali. Nakita ko na si Marie Sumali. Ayan. Guys, ito si Marie Sumali. Tingnan ninyo Tingnan ninyo yung mangyayari. Ayan mga kababayan. Meron po kasing may cellphone pa na merong gamit-gamit na yung stick. Tingnan niyo mga kababayan Dahan-dahan nga natin. Bagalan natin ang playback speed. Gawin nating 0.5 para mabagal. Okay. Okay. Ayan. Ops, teka. Meron pong nakaharang kay Marie Sumali. Teka lang balikan natin ng konti. Ayan. Meron pong, si Marie Sumali, Ayan, ito. Teka muna. Ayun ang... Teka. Nakita niyo ba? Hindi ko kasi na-post agad. Okay, ulit. Yan po si Marie Sumali. Ang sa tingin ko mga kababayan, ang target hablutin itong cellphone ni Marie Sumali. Pero meron pong humarang na cellphone na may stick. Tingnan niyo. Ayan po. Op. Ayan ito pong cellphone na to. Ayan, at ang cellphone ni Marie Sumali. Ayan magkatabi. So, nangyari, ayan, humarang na kay Marie Sumali. Okay, so nangyari, ayun yung kamay ni Tingnan nyo kamay ata ni Hanilet Abansenya yan Nahabulutin dapat yung cellphone ni Marie Sumali, pero ang nahablot, ang natamaan ay yung cellphone nung may stick Ops, yon. Nagulat din si Marie Sumali. Kasi alam niya na hablutin yung kanyang cellphone. Pero hindi nahablot, ang natamaan yung may stick. Ayan Di ba? Malinaw naman siguro. Ulitin natin para makita ninyo. Albas natin. Binagalan ko na yan para kitang-kita natin. Ayan mga kababayan, si Marie Sumali. Ayan. Tapos yun, lumapit yung isa. Hinarang. Ayun Nakita ninyo? Hablutin dapat yung kay Marie Sumali, kaso nakaharang yung cellphone ng isa. Kaya yun po yung natamaan. Ayan. At yan na po. Pumasok na po sila dyan sa sasakyan. Kitang-kita naman ang naghablot ay etong si Hanilet Abansenya. Galit na galit kay Marie Sumali. Galit na galit sa GMA at sa ABS-CBN. Actually, yung ilang mga DDS binabastos na rin si Marie Sumali. Itong GMA reporter at yung ABS-CBN reporter. So yan mga kababayan, yung nangyari dyan sa The Hague. Ayan mga kababayan, picture. Gulat din si Marie Sumali mga kababayan balikan nga natin. Nagulat, nagulat din siya Hinawakan niya maigi yung cellphone niya Hinawakan niya maigi yung cellphone niya kasi alam niya mukhang yun ang hinablot. Pero hindi natamaan may nakaharang kasi isang cellphone. Alright, so yan, kitang-kita niya naman yung yung nangyari. Talaga ng mga galit na galit itong mga ito.
sa GMA Reporters at sa ABS-CBN Reporters. Ayan mga kababayan. Kaya dito, medyo lumayo na si si Marie Sumali. Baka mapukpok ng cellphone eh. Bigat pa naman ng cellphone na iPhone. Okay? Ayun na si Marie Sumali. Sige, tutok pa. Delikado yan. Hampasin ka dyan. Mahampas ka dyan. Sige ka. Okay, so ayan po mga kababayan. Nako. Ito na naman ang, hindi lang naman ako nakapansin. Merong nag-comment dito. Hala, kaninong cellphone yung tinabig. So, kita-kita naman kasi sa video na talagang hinablot. Buti hindi lang na nakuha kasi may humarang na isa pang may hawak ng cellphone na may stick. So, ganyan po katindi ang galit ni Hanilet Abansenya dyan po kay Marie Sumali at sa ABS-CBN Reporters. Grabe mga kababayan, Talagang, sabi kasi naman, ito raw GMA ay bias daw. At halatang halata raw na sila ay anti-Duterte. Para sa akin, bilang asawa ka o partner ka ng dating Pangulo, dapat magpakita ng grace under pressure. Diba? Dapat hindi mo pinapakita ugali mong pagkapalingkera o basagulero. Kasi alam niyo mga kababayan, mga kayo mga public figure na kayo. Si Hanilet Abansenya, bagamat hindi siya masyadong humaharap sa media, public figure ka na rin. Ikaw ay live-in partner ng dating Pangulo o common law wife ng dating Pangulo. So dapat merong makita sa yung grace under pressure. Ayun ang gusto ng mga tao, mga kababayan di ba? Yun ang gusto ng ating mga kababayan. Kasi hindi po likas sa ating mga Pilipino yung may initin yung ulo at talagang bardagulan ang ginagawa. Sana wag kang gumaya kay Sara Duterte na nanununtok ng sheriff. 'Di ba? Dapat magpakita ka ng grace. Dahil mas gusto ng tao yung ganon kaysa kaya magpakita ng kabastusan. Lalong-lalo nakitang-kita ka sa social media. So, yun lamang po mga kababayan. Basta tutok-tutok lang po dito sa Batang Maynila to ay sa iba pang updates. Ingat po tayong lahat. God bless po.